Ayan yung paulit-ulit natin sinasabi, bakit ba masyado nakafocus doon sa video? Kasi remember, importante ang context. Sa lahat ng bagay, importante context. Maraming nagiging kulto na relihiyon dahil they're taking verses, scripture out of context. Yan ang katotohanan. Kasi sabi nga nila, eto, ng mga Bible scholar, hindi pa pwedeng maglaban ang Old Testament at ang New Testament. The New Testament is a fulfillment of the Old Testament. Hindi niya binabago ang kautusan ng Old Testament. It's just an explanation and fulfillment. So bakit ko sinasabi yan? Kasi importante rin yan sa video. For you to understand why may utterance na ganon si VP Sara Duterte, you have to get the entire video. At according kay Attorney Poa, na ngayon ko lang din narinig, pero sinabi ko na sa inyo ito before, di ba? Ako naniniwala ako misquoted yun eh. Bakit? Kasi may mga verse, may mga, hindi natin masasabing intentional edit, but due to the weakness ng internet, may mga napuputol na words. So, kung ida-download mo lang yan sa social media, Facebook, YouTube, o whatsoever mo i-download yan, hindi yan ang complete na mga statement kasi may mga napuputol. Alam ko yan, bakit? Before kasi, remember I started as a live streamer. Before, nagla-live ako noon. Marami sa inyo, nandyan na yun eh. Marami sa inyo, minsan di ba, umiinit pa ulo ko kasi paputol-putol due to the internet. Tapos syempre, kung yung putol na yun, napaka-importante nung nawala, tapos biglang iba lumabas. Halimbawa, sinabi ko, Marcos the best. Oh, biglang naputol, anak ng wewe. Sasabihin nila, si Banat Bay, loyalista na. Yung pala, during the live stream, sinasabi ko, Marcos the best pagdating sa korupsyon. Pagdating sa diktador. Pagdating sa katarantaduhan, the best si Marcos. Nawala yung mga part na na sa korupsyon, sa katarantaduhan, ang lumabas lang the best si Marcos. Anong tawag mo doon? Misquoted ka ngayon. That's why it is very, 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 very important the authenticity of the video. Kung yan ba ay raw, original, o dinownload mo lang. Dito, lumabas, dinownload lang niya. At hindi niya pa pinanood entirely. Di ba? Kaya nga, yun nga yung problema dito eh. Tapos yan ang gagamitin mo to impeach a person. At paulit-ulit naman sinasabi ng mga ugo, katulad nung yung political propagandist ng makakaliwa na bungi, na panot. Ano sabi niya? This is not a legal process. This is a political process. Therefore, you do not need sa bla 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 bla. Ganyan siya. Abay, tarantado ka pala eh. You are removing the rights of the 32 million people who voted for VP Sara Duterte. Ang gusto mo lang, political lang ang datingan, walang legal process. Gago ka ba? Gago ka ba o putang ina ka? Ako nagtatanong lang ha. Mas bibigyang importansya mo pa yung political process dahil hindi naman ito court. This is just an impeachment court. Gago ka pala talaga. Sa bagay, ganyan kayo sa mga NPA. Wala na kayong batas na sinusunod. Ito may batas eh. Binoto to ng 32 million. So therefore, for you to remove that such right o power, kailangan mo mawala yung tiwala ng 32 million. That's the very essence of impeachment. The trust of the people who voted for you. Wala na. Kaya ka na dapat bumaba. Kasi the Constitution says, the power emanates from the people. Therefore, it's the people who will remove that person. Paano yun? Pag nawala na yung tiwala dun sa tao na yun. That's the very essence of the impeachment. Tanong, nawala ba ang tiwala ng mga Pilipino kay VP Sara Duterte? Look at the survey. Look at the survey. Hindi lang isang survey nagsasabi si VP Sara Duterte pataas ng pataas. Yung nagpapatanggal sa kanya pababa ng pababa. Tanong ko sa inyo, nawala ang tiwala kay VP Sara Duterte? Hindi. Tapos ngayon gusto niyo sabihin, hindi, this is just a political process. Gago. This is not a political process. Ang ginagawa ninyo, pambababoy process. Pero again, taong bayan. Taong bayan ang huhusga, hindi kayong mga NPA dyan. We want if we will be asking the court to play the entire 2 hours and I think 26-minute video. 2 hours pala yun? Oo, ganun kahaba yun eh. So, and we said that we are planning to do so. Now, kahapon, hindi namin muna tinuloy because we didn't find the need to do it. No? That's why we showed just other clips. Bakit yun importante? Kasi nga, konteksto, like you said. No? Pag nagsabi kasi tayo na meron na record na isang like, a 2-minute clip, based on the statement of the Vice President, hindi naman kasi, kumbaga, hindi natin napapakita yung buong konteksto kung paano ba umabot sa ganung statement. That's why we wanted to really show the entire 2-hour video. But I think the appropriate time will come. Now, I am not saying that we will or we won't.
siguro titingnan lang natin kung ano yung takbo because I know that 2 hours and 26 minutes is a long time, especially we don't want to waste judicial time, also the time of the senators and the viewers also. So kung kinakailangan, that option is still there. Pero importante yun, ano? Yung makita context, yung buo. Oo. Yes. So ano naman yung lumabas po doon sa closing statement na Oplan Romanov? Well, basically, again, I don't want to get into the merits, so factual lang. That was one of the questions posed by, I think, either a media personality or a vlogger dun sa nangyaring press con na yon noong November 2024. At yung Project Romanov allegedly was a threat against the life of the Vice President as well as the lives of her family. So, dun yung pinanggalingan. But again, I'll stop there na lang siguro. That's why it's very important for us to have the proper context and to see the entire video para makita ng tao ano ba tong Project Romanov, ano ba pinanggalingan nitong statement ng ating Vice Presidente. What was the state of mind also of the VP? What was the situation then? Yes, that brought about that state of Kasi mind. merong mga nagsasabi, hindi siya, yung kanyang outburst o yung kanyang pagiging emosyonal sa video daw ay hindi nanggagaling sa puso ng Vice Presidente o sa utak ng Vice Presidente, kundi mula sa puso ng isang ina. Dahil nga doon sa pagbabanta sa kanila. Or bugso rin ng damdamin, ano? Oo, syempre, kung mother hen ka, di ba? Or mother, ikaw yung lioness. Protector, oo. Yeah, you protect your brood. So, well, anyway, yun ang sinasabing tutumbukin. Oo. Oo. Attorney Mike, napag-uusapan niyo pa rin ba yung posibilidad na iharap na mismo si VP Sara in this article particularly para mapaliwanag niya kung ano ba talaga yung kanyang kumbaga intent or state of mind at that time? Willard, sa ngayon, hindi pa, sa totoo lang. No? Kasi hindi pa namin nakita yung necessity na iharap mismo ang Vice Presidente dito. So, ang pratikong sinasabi kung kinakailangan at ang tanong sa akin, kailan ba kinakailangan? It will depend dun sa takbo talaga ng trial. No? At kung sa tingin namin, it will be advantageous, of course, to the defense na may harap siya, then we will do so. I mean, we will, of course, ask her and ultimately the decision will fall upon her if she wants to appear and testify. Pero sa ngayon, di pa namin nakikita na kinakailangan. I think we will be able to prove our case without having to do that just yet. Okay, was that necessary? Ayan pa yung question ng mga paulit-ulit, bakit hindi daw mag-appear si VP Sara Duterte. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit hindi required mag-appear unless the judge or in this particular case, yung senator judge ang magsabi na kailangan o ganito? Alam niyo kung bakit? Kasi ang burden of proof doon sa nag-aakusa, hindi doon sa nagdidepensa. Sa madaling salita, parang ganito yan eh. Yung tinatawag sa regular court na trial absentia, yung kasi ginawa ko yan eh, yung nag-appear lang ako doon sa arraignment, tapos sa trial absentia ba yun yung tawag doon. Yung ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-appear kasi kailangan patunayan eh. Patunayan muna nila na totoo yung inaakusan nila sa akin. Hindi kasi ang mindset ng mga ilang mamamayan, na nanonood na hindi masyadong maalam pagdating sa korte. Swerte ninyo, wala ba kayong demanda? Ay pag ikaw kinasuhan na, abay, ang laki na ng kasalanan mo. Hindi ganun yun. Kasi yung kaso pwedeng magkaso kahit sino eh. Halimbawa lang, trip ko, may artista akong trip. Di ba? Halimbawa lang, may artista akong gustong-gusto. Obsessed na obsessed ako. Kasuhan ko siya na ginahasa niya ako. Pwede ba yun? Oo, pwede yun. Pero sandali, ikaw nag-aakusa eh. Ikaw magpatunay. Hindi ba pwedeng ang magpapatunay na, hindi kita ginahasa kasi nandito ako sa lugar na to nung panahon na yon at hindi kita kasi hindi kita kursunada. Hindi nga eh. Kaya nga may karapatan siyang manahimik. Alam niyo ba yon? Pag inaakusa ka, may karapatan ka manahimik kasi anything that you would say, pwedeng gamitin laban sa'yo. Sa mabuti pang manahimik ka, hayaan mo siya. O sige, inaakusan mo ako, patunayan mo isa-isa. Saan kita ginahasa? Sino kasama ko? Paano kita nagahasa? Anong ginamit ko sa sakyan? Anong ginamit kong bahay? Kailangan mong patunayan lahat yan. So ganun din dito. Sinasabi nila na meron daw threat na ginawa si VP Sara Duterte. Define mo. Paano nangyari yung threat na yun? Saan nangyari yun? Sino kausap niya? Ito ba, may mga kapasidad ba ito na gumawa ng threat? O meron bang kapasidad ito mga kausap niya? At kung meron talagang threat, sino yung kinausap niyang tao? Diba? Importante yan eh. At again, hindi kailangan mag-appear ni VP Sara Duterte dahil kayo ang nagpapatunay. Kayong mga nag-aakusa. Pwede kasing pag nag-appear siya, yung, di ba, yung self-incrimination, hindi pa pwede kasi baka mamaya, abay, nagbigay ka ng something na yun ang kanilang gagamitin. Alam po namin yan kasi, siyempre, ako, sa dami ko na pong kaso. Sa dami na ko ng kaso, sa dami ko ng abogadong nakausap, every time na haharap kami sa piskal o sa judge, sasabihin sa akin na, huwag kang magsasalita, let me speak, ako laging kasi
maaari yung sabihin mo ay ma-jeopardize yung trial. Oh, wag mo sasabihin na ganito, ganito. Maraming ganun eh. Kaya nga binibigyan ng karapatan ng batas. Ang batas kaya lang kung bendalo ang inyong pinanghahawakan, patay tayo dyan. Pero binibigyan ng karapatan ng batas yung taong inakusa. Na manahimik na lang siya. At kayo, sige nga. Saan nangyari yun? Paano nangyari? Ngayon, sasabihin na nung taong nag-akusa. Halimbawa, ginahasa mo ko sa sinihan. Sa sinihan na ganito. Tahimik ka lang. Sarado na yung sinihan na yun eh. Wala na yung sinihan na yun, sarado na. Hindi na siya sinihan ngayon, bar na. Anong oras? Ginahasa kita ng alas 8 ng umaga. Sarado pa yung bar na yun ng alas 8 ng umaga. Paano kita ginahasa doon? You understand what I mean? Kaya dapat tahimik ka. Hindi ka dapat magsalita. Hindi ka dapat mag-appear. Kung papayagan ka ng korte. In this particular case, yun ang nakalagay sa batas. Pero again, if we bend the law, wala talaga mangyari sa buhay natin. Sorry, yung kanyang pagpunta po doon, I mean, at this point, I guess lahat ng mga desisyon o aksyon has a purpose, no? You have to be purposeful dahil everybody is watching. So, do you think that was necessary that people saw that she was there in the building? Again, I'll be very candid, Miss Corina. The real purpose for that was I was talking to her and she said, that perhaps we could have a meeting. And so I said, okay. And she was only available because she came from Davao and she flew in that day for several engagements and she was available at a certain time, mga around 12 o'clock to 1 o'clock. And so I said, okay. And then she said, where would you be? And I said, well, usually the defense team is already in the holding room, sa Senate. Kasi 2 p.m. yung trial eh. And nag-meeting pa rin kami doon for whatever will happen that day. So sabi niya, sige, puntahan ko na lang kayo. And a lot of people put a lot of things into that, no? They made a lot of things into that. But the truth is, Eto, pakinggan ninyo to ha. Kasi ginagawa nilang issue yung pagpunta ni VP Sara Duterte doon sa Senado. Eto, pakinggan ninyo. even during my time with her in DepEd, that's her character. She was always very considerate of my schedule or where I was at a certain time, and she always wanted where it was convenient for us. And the problem is, if we were to meet outside, baka maghahol kami sa oras, as with the traffic nowadays, baka malate kami doon sa 2 p.m. namin na trial. So, minarapat niya na puntahan na lang kami doon. Nagigets ninyo? Eto, malinaw. Explain ko sa inyo kung bakit, ha? Explain ko lang sa inyo kung bakit po. Kasi remember, si VP Sara Duterte, napakaraming schedule na. Hirap na hirap nga kami i-schedule yung kanyang supposedly talk show sa sa SMNI. Dahil sa dami niyang pinagbibigyan. At nung nag-uusap kami, nung nagla-lunch kami nung time na yun before kami mag-taping, sabi nga niya, gusto niya talagang gawin yung interview. Hindi naman interview, yung talk show na yun para mailabas niya yung kanyang mga plano sa loobin. Kaya lang kasi sabi niya, mas priority niya kasi yung mga tao na makausap at ang dami niya ng invite, patong-patong na yung schedule niya. Sa pagkakataon nito, meron lang siyang bakanting maliit na schedule. Ibig sabihin, maliit na butas para magkaroon ng meeting with her lawyers. Imagine niyo, yung lahat ng lawyer na yon lalabas pa ng Senado at pupunta pa sa, halimbawa, sa Manila Hotel. Kasi yung pinakamalapit na hotel Manila Hotel nga ba? Wala na yung Sofitel Hindi pala. Halimbawa lang, mag-meet sila sa MOA para makalabas lahat ng lawyer at staff ng lawyer from the Senate, napaka time consuming. Remember, hindi naman po yan nakahagad Yung mga police escort, wala naman po yan. Tapos, mabilis lang yung time na yon na vacant ni VP Sara Duterte at mabilis din yung time na magsisimula ng impeachment. Sino ang mas madaling pumunta? Yung mga lawyer kay VP Sara Duterte, lahat ng lawyers niya? O siya, na meron naman siyang hagad dahil nasa ating batas na maaaring gumamit ng hagad ng VP? At siya na mas mabilis makakapasok doon. Bakit? May mga security siya. At siya na iisang tao na pupunta lang doon. Nandun na lahat yun At pag na-late, mas madali mag-a-adjust yung schedule niya kaysa doon sa schedule ng impeachment. Baka sabihin pa nila, bakit late kayo? May trial So, yun ang dahilan kung bakit si VP Sara Duterte ang pumunta sa Senado. Hindi for any optics na tulad na ginagawang pagpapakulay ng mga propagandista ng mga terorista. Hindi. Ang dahilan talaga, si VP Sara, sabi nga ni Atty. Poa, kahit pa nung DepEd Secretary, ang nag-a-adjust sa schedule namin, ay siya. Hindi kasi sanay yung mga yan yung mga pa-VIP, hindi sanay na nag-a-adjust. Kailangan ikaw mag-adjust sa schedule nila. Si VP Sara Duterte, siya ang nag-a-adjust. Gusto nyo ng patunay? Gusto nyo ng patunay? Eto, lakas nga ng loob ko Huwag nyo sasabihin na kinuwento ko sa inyo to kasi insider to Meron kaming, di ba yung taping, yung last taping namin? Meron kasi akong alis, may biyahe ako noon time na yun. Halimbawa, yung biyahe ko,
Friday. Ang schedule bigla, kasi available si VP Sara Duterte Friday lang. Friday. Eh, sinabi ko doon sa boss namin, yung boss ng stasyon namin, boss, pasensya na po, naka-schedule na po ako kasi hindi ko na mababawi, sayang yung ticket ko. Eh, lagi pa naman, alam naman ang ticket ko, si Banat Bay, maarte, ayaw niya ng economy. So yung ticket ko medyo mahal-mahal, di ba? So sabi ko, pasensya na boss ha. Kaya naman ni Boss Dada, kayang-kaya ni Boss Dada yan, may tiwala ko dyan, napakagaling yan! Siya na lang, doon sa second, interview eh. The second, sabi ko siya na lang po muna kay VP Sara Duterte. Oh, so, okay, sige. Tapos kinausap ng boss namin yung sila sa kampo nila VP Sara Duterte. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi. Pero sabi nila, gusto daw ni VP na nandun din ako. So, siya na lang daw ang mag-a-adjust ng schedule. Ginawang Thursday yung recording, ay yung video, yung interview. Alam mo, gusto kong matunaw sa upuan ko nun. Sabi ko, shit. Hindi kasi alam mo yun, ayoko maramdaman niya na nag-inarte ako. Na hindi ako pwede na Friday. Kaya lang kasi, hindi naman ako mayaman. So, kailangan kung, hindi, hirap naman i-cancel. Kakancelin ko yung hotel, kakancelin ko yung bayad na lahat yun, di ba? Siya na lang daw Sabi ko, alam mo dito ko napatunayan sinabi ni Atty. Poe. Since kaya naman niyang i-move yung schedule niya, siya na lang ang nag-giveaway. Hindi pa VIP. Eh kung VIP yun, sino ba yung Banat Bay na yan? Nakapal ang mukha niya na. Ako mag-a-adjust sa schedule niya? Ganun eh. Hindi, si VP Sara Duterte siya mismo nag-adjust. Kaya nga nung second taping na namin, ako na mismo nag-sorry, pasensya na po, Madam President. Pasensya na po talaga kasi naka-schedule na po yun eh. Hindi ko na mabawi, maraming maaayos doon sa Hindi, sabi niya, walang problema. Walang problema. Alam mo, doon ko napatunayan. Again hindi dahil importante ko. Hindi yun hindi yun. Oh, don't get me wrong. Hindi dahil importante ko. Kasi siyempre gusto niya yung flow nung katulad nung last time. Kasi marami daw sa mga kaibigan niya ang natuwa doon sa last time. Maraming mga nagsabi na maganda yung usapan last time. So gusto niya same format. Again hindi dahil sa akin. Eto'y dahil yung tao na si VP Sara Duterte is humble enough to change the schedule. And he is hindi humble enough. Anong tawag doon? Hindi siya pa VIP na pa-importante. Alam mo, ugali yan ng mga Duterte. Hindi lang namin nakita yan kay VP Sara Duterte. Even time, naranasan ko rin yan panahon ni PRRD. Kung kayang magbago ng schedule ni PRRD para sa'yo, gagawin niya. As long as walang tatama ang iba. Ganon siya. Si Baste, ganon din po. Kaya nga sabi ko, ako, honestly mas malapit ako dun sa ama before. Hindi ko sinabing close kami mas malapit lang. Ibig ko lang sabihin, mas nakakasama ko kasi before yon. Pero mas humanga nga pa ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil nakita ko yung karakter nung tatay na ipasa sa anak. Hindi pa VIP, hindi pa, alam mo yun, politiko ko. Ako masusunod, ako ang hindi ganun. Napaka-humble na mga tao. Yun ang dahilan. Kaya nga sabi nito, yung sinabi ni Atty. Poe ito, na napanood ko kahapon lang, sabi ko, ganito talaga si VP Sara Duterte. Siya ang mag-a-adjust kung kinakailangan at kung kaya naman, siya ang mag-a-adjust. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Aba, animal ka. There was no other intention other than to really have a meeting with us. No, it wasn't a strategic move on the team's part. In fact, we confirmed the meeting, I think, if not the night before, nung umaga lang. So kumbaga parang impromptu press con ang nangyari. Si Atty. Poe. Actually, ako po yung nagsalita. In fact, she told me na kaagad, in fairness to the media, please tell them, out of consideration rather for the media, please tell them that I will not be attending the trial because she didn't want the media to expect, or yung mga kababayan natin to expect. So please explain why I'm there. That's why nag-press con muna ako bago siya dumating, nagmamadali ako. Ang galing Kita nyo dito? Sinabi niyo na kagad kay Atty. Poe, pupunta ako dyan, pero sabihin niyo na sa tao na hindi ako pupunta doon sa impeachment trial. Baka kasi mag-expect. Alam mo kung gago si VP Sara Duterte at gumigimik lang, yung for optic sake lang, alam mo, sabihin niya, sige, hayaan mo sila ma-excite. Tapos biglang hindi ako pupunta. Diba? Ganun Kaya hindi sinabi niya, pupunta ako dyan, pero sabihan niyo na kagad ang tao na hindi ako a-attend na impeachment. Magmi-meeting lang tayo. Kung pumunta doon para makapress con, bago siya dumating, para ma-explain kaagad yung context din ng pagpunta niya. Tayo ba yung tinuturo ni VP nung sinabi niya na pinayuhan siya na mag-entertain ng questions mula sa media? Kung may paliwanag din lang po. Ako yun. No, because it's very, the rules are very strict. No? In terms, Rule 18 of the Senate impeachment rules provides that the senator judges, the parties and their counsels, which kami yun, and parties meaning the Vice President,
president, no, cannot discuss the merits of the case publicly. Kumbaga, ito yung katumbas ng sub judice rule sa regular courts. No? So, we're very mindful of that rule, and that's why kahit ako sa mga interviews and sa mga press con, medyo pigil din talaga ako, no? Because I have to be very mindful, baka ma-contempt kami because we're violating that rule. And even the presiding officer reminded us on the first day during his opening statement about that rule, no? That we cannot disclose. Kasi nga, you're trying to sway public opinion or condition the mind of the public one way or the other. So, pinaka-aprobahan na lang ba sa inyo yung kanyang one-liner? Ay, hindi mula po. sa tula, Wala o- po. Hindi ko po nakita yon bago siya nagsalita. Sabay lang natin narinig. Kumbaga, sabay lang natin nalaman kung ano yung statement na yun. Bakit ka namamangha ka dun sa one-liner, ano? Oo, Yan ha, very clear. Ladies and gentlemen, people in the house, yung maggumagawa ng eksena at kwento na kesyo si VP Sara Duterte daw ay nag-iinarte. Katarantaduhan po yun, hindi po totoo yun. So, at hindi rin po totoo yun na gumigimik lang na kaya pupunta doon para takutin, hindi. Nagkataon lang kasi, una, doon na nagkakasama-sama. Tandaan ninyo ha, these are different law firms. Yung nag-handle ng impeachment niya, magkakaiba yan. May kanya, eto mga to, hindi lang naman yan ang hawak nilang cases. Kasi law firm yung mga yan eh. Hindi naman po yan yung mga katutal ni Jesus Palsis na walang case. Hindi yan yung mga ganong klaseng tao. Ay, hindi na pala siya abogado ngayon. Suspended nga pala yung animal na yun. Suspended siya, di ba? Oh, tama, suspended. Oh, di ba? Hindi yan yung mga ganong tao. Ito yung mga bisin tao. So, para magkasama-sama yung mga abogado, nangyari yun sa impeachment. So, VP Sara Duterte took that for her advantage na doon na, imimit ko na kayo dyan. Oh. Hindi dahil sa kahit anumang optics o theory ng mga gagong mga political propagandista ng mga kaliwa. Hindi. Kasi yan ang pinapalabas nila eh. O pumunta naman pala. Aba, di pa umatin. Pumunta naman pala. Gimmick yan para takutin yung mga senador? Mga ulul eh. Tanga-tanga talaga eh. Diplomatic, syempre, galing sa tulang Invictus. Oo, hindi ba? Yan, naging issue pa yan. Kesyo ginagaya daw. Tanga pala talaga kayo, no? May mga quotation talaga na ginagamit mo at nire-refine mo according to doon sa sitwasyon na yun. Di ba? Kaya nga minsan nagko-quote ng scripture. Kasi yun ang kanyang guidance sa kanyang puso, yung scripture. Ngayon, nag-quote siya ng quotation ng isa. Ako, halimbawa ako, lagi kong guidance ko ito. Lagi ko sinasabi sa inyo to, pero hindi ko na alam kung sino original nito. Sabi nila si John F. Kennedy daw eh. Kasi ito rin yung sinabi ng aming dating pastor. Ano sabi niya? Yung think not what your country can do for you. Think what you can do for your country. Sino ba nagsabi nun? Hindi ko alam kung sino nagsabi nun eh. Pero may iba nagsabi nun. Pero lagi ko rin iniisip yun kasi yun ang guiding lines ko sa akin eh. Bakit? Kasi sabi nung pastor namin, ganun din pagdating sa opisina o trabaho ninyo. Think not what your office or your company can do for you, but think what you can do for your company. Ang ganda, di ba? The same thing, apply mo rin yan sa teammate mo. O halimbawa sa Banateros, think not what Banateros can do for you, but think what you can do for your Banateros. Ganun din yan sa pagdating sa pamilya mo. Think not what you can do for what your family can do for you, but think what you can do for your family. Ganun din yan sa jowa. Eto matindi pag sa jowa. Buti na lang, single ako. Single. Di ba? Think not what you can, what your girlfriend can do for you, but think what you can do for your girlfriend. Di ba? Bagbu. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka sumang-ayon, animal ka. Totoo, di ba? Isipin mo kung ano yung magagawa mo para doon sa partner mo. Kung ano matutulong mo. Kung ano mabibigay mo. Hindi yung ano mabibigay niya sa'yo. So ano ibig ko sabihin? Yun ang aking ang motto sa buhay. So dapat, kung walang masama, kung si VP Sara Duterte, ginamit niya yung doon sa isang philosopher na sinabing siya ay mayuyurakan, madudumihan, babatuhin, pero mananatiling nakatayo.